General, nagbitiw na si Secretary Anyo as National Security Advisor. Di ba nagkasama kayo nung nasa serbisyo? Sabi ko, yes, nakasama ko. Naging classmate ko, Lieutenant Colonel pa kami noon, noong 2003. Kumuha kami ng Command and General Staff Course. Nagsama kami at lang ma-describe sa kanya, mabait, mapapagkatiwalang tao, he's a man full of character and integrity. Yun yung pagkakilala ko sa kanya nung nasa serbisyo pa kami. Medyo nag-iba na lang nung ito na, panahon ng Marcos Jr. Administration, lalo na yung nasasangkot siya sa group effort pag-kidnap kay Tatay Digong. Okay, so ito ang post ng News 5. Anyo nagbitiw bilang National Security Advisor. Nagbitiw na sa pwesto bilang National Security Advisor si Eduardo Anyo ayon kay Palace Press Officer Yusek Per Castro. Papalit sa kanya si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Uban. Okay, so ano ang nangyari? Bakit bigla siyang nagbitiw? Ako opinion ko lang ito. Knowing the character of General Anyo, nakikita ko na hindi rin siya magtatagal sa Marcos administration. Yung ulitin ko, napakaganda ang serbisyo niya at ito nga yung pagkasangkot niya sa group effort, malaking bagay sa kanya yon. Maraming tumitingin sa kanya noon, tumitingala. Ibig sabihin yung meron ngang isang retired general na kasi hindi ko na lang pangalanan. Nung mainit-init pa yung balita na isa siya sa nag-group effort kay Tatay Digong. Sabi ng retired general taga Davao, idol ko ito dati noon, ngayon hindi na. Ako naman is tinitimbang. Hindi ako kaagad naniwala. Parang hindi ako maniwala na magawa niya. Kaya nung i-deny niya na hindi siya kasama sa group effort, medyo napaganon ako yun. So, sabi niya, hindi ako kasama dyan. Hindi ako kasama. Kaya, tingnan nyo, yung sinampang kaso sa ombudsman ni Senator Amy as chairperson of Foreign Relations Committee, ang mga nasampaan lang ang kaso, yung magkapatid na Rimulya. Tapos si General, yung PNP chief at saka si Torre. Sino na ba yung PNP chief na ano niya? Kalimutan ko. And then yung Yusik Lamanilaw. Sila lang yung ano. Ay kung kasama pa sa group effort si Secretary Anyo, dapat sinampan din sana ng kaso. Kaya hindi. So, ito ngayon, ano ang nangyari? Bakit siya nagano? Tungkol na ito sa nangyayari, lalo na itong krisis ngayon sa langis, ito, again, these are just my opinion. I might be wrong. Dalawang issue na nakikita ko na hindi sila magkasundo-sundo, itong how to handle the oil crisis and yung napapabalitang rumors sa kalusugan ng Pangulo. Ano pa ba? Yun ang rason. To me, it's a great relief para sa akin kasi I consider him as my friend. Hindi ko makalimutan sa kanya nung hindi pa ako na-promote. Although mag-classmate, may contemporary kami, sabay kaming pumasok sa Armed Forces. Siya, 2-star general na, ako full colonel pa. Hindi pa ako na-promote kasi hindi ako PME graduate, siya PME graduate. Sabi niya na nagkita kami dyan ba't hindi ka pa na-promote? Hindi ko alam sir, basta hintay lang kung i-promote o hindi. Sabi niya, sige, follow-upin ko. Don't worry, ma-promote ka. Sabi niya, ganun siya, kaya may pinagsamahan kami dyan. Yun nga, hindi nagtagal, na-promote ako kasi depende sa mag-follow up tayo. Kaya ako, natutuwa ako at nag-resign na siya para hindi na siya mapasama sa para hindi na siya tuluyang yung record niya na to me sa akin lang ito, impeccable record niya sa pag-serve niya sa Armed Forces of the Philippines. Napakagaling yan na intelligence officer. Ano lang, napaka low-key, hindi siya mayabang, pala kaibigan, wala siyang kaaway.
Sa, sa nalaman ko lang, wala. Dahil ang bait, ng bait. Kaya salamat. Yung pinangalanan siya ng Grade 18 Marines na nakatanggap ng paper bag, yun. Nagsampa ka agad ng kaso. Dalawang kaso ang isinampa sa Grade 18 Marines. So tingnan natin kung anong mangyari. So, good luck, Sir, Secretary General Anyo, Sir. Sana, enjoyin yung just enjoy your retirement. Huwag nang sumama sa magulong administrasyon na ito.